Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At tama na muna yung jokes. Tama na muna yung patawa natin. Let's go to a serious matter. About 6 days ago, I released a video issuing a warning sa ating lahat that we are going through threading a dangerous time. Delikado ang panahon ngayon. And 2 days later, pumutok ang malawakang protesta sa Indonesia at nakita natin doon ang riot na nagaganap, sinunog ang mga houses of parliament, sinunog ang mga police station, pinasok ang bahay ng mga kongresista na mga korap, kinuha ng mga tao ang kanilang mga kagamitan at winasak yung mga kotse. And the riot still continues. The stock market of Indonesia plummeted, their currency also biglang bumagsak. The economy is now at a slowdown. The biggest Islam nation in the world is now at a crossroad. At yung kaguluhan ay patuloy hanggang sa kasalukuyan. Ito po yung warning ko na ibinigay noon. Yung larawan na nakikita natin sa Indonesia is the same picture that I am seeing few months, a few years from now, kung magpapatuloy itong walang habas na pagnanakaw sa ating bayan ng mga corrupt na mga public officials. Kakaiba ang sitwasyon natin ngayon. Nung panahon ni Marcos Sr., meron ding mga nagnanakaw, pero at least itinatago nila yung kanilang pagnanakaw. Ito ngayon pinagyayabang pa ng mga corrupt na mga contractors, mga public officials, yung kanilang pambababoy sa ating lahat. Parang sinasabi nila, wala akong pakialam kung alam nyo to o hindi, basta magnanakaw ako and there's nothing you can do about it. That is what is so revolting about what is happening right now. Ang mga Pilipino, likas na matiisin tayo. Mahaba ang ating pasensya. Kay Ferdinand Marcos Sr., tumagal tayo ng 20 taon bago natin na-realize na kailangan natin siyang palitan. Sa ilalim ng mga Kastila, 300 years tayong inaalipin bago tayo nagising sa katotohanan na pati ang relihiyon ay ginamit ng mga Kastila laban sa atin. Sa ilalim ng Amerika, halos 50 taon tayo sa kanilang pamumuno at kailangan pa ng pangalawang digmaang pangdaigdig para tayo ay kanilang palayain. Sa kasalukuyan, eto na naman tayo, 3 taon pa lamang, pero 3 taon tayong nagtiis sa ganitong katindi ng korupsyon. Unprecedented level of corruption coming from the time of Rodrigo Duterte na halos lahat ay takot magnakaw. Ngayon, parang pinakawalan mo ang mga gutom na mga crocodiles, na mga buwaya sa ating lipunan. At nararamdaman natin ito in our society today that we are coming to a boiling point. We are reaching that critical mass in a volcano, parang bulkan na bigla na lang sasabog ito. Ang kailangan lang dito mangyari is another trigger point, and this is what I am afraid of. Ang trigger point po dito ay posibleng kung ano ang mangyayari kay Rodrigo Duterte. Kaya lagi kong ako nakikiusap at tayong lahat ay manalangin, because if Rodrigo Duterte dies in The Hague, or something happens to him dun sa Hague, o magkaroon man ng decision laban sa kanya dun sa Hague, people will feel injustice, and that injustice will boil over to the streets. At baka hindi natin mapigilan ito at magkaroon ng malawakang kaguluhan sa atin. Ang malungkot nito, ang mga congressman, ang mga kontraktor, ang ating Malacanang ay parang walang pakialam. Parang okay lang sa kanila o ano man ang mangyari. Tanong nating lahat ngayon, sino may kasalanan nito? Bakit tayo nagkaganito? Ang simpleng sagot, tayo rin. Sa loob ng 13 taon, ako po'y nakikipaglaban sa vote buying. Lagi ko pong sinasabi sa mamamayan, kailangan tumindig tayo dito. Pati mga simbahang Kristiyano, mga pastor, ini-encourage ko, tumindig tayong lahat dito. Huwag kayong makibahagi dito sa vote buying na to, sapagkat ito ay isang sumpa sa ating lipunan. Dadating tayo dun sa punto na ang demokrasya will be at risk because of this corruption. When you corrupt the people, lahat po, the entire fabric of society is going to collapse. Hindi na lang kasi mga pinuno ang corrupt, pati tayong mga mamamayan.
Kahit na po gusto natin ang isang malinis na pinuno. Sabi nyo, gusto ko si Rodrigo Duterte. Pero ang iboboto mo namang congressman mo, ang mayor mo, ang governor mo, mga namimili pa rin ng boto, mga magnanakaw pa rin. Anong pagbabago ang aasahan natin? Nung nakaraang eleksyon, noong 2022, may mga kaibigan ako na bumoto kay Leni Robredo. Sabi nila, kailangan kasi natin ng pagbabago para tayo doon sa malinis na gobyerno. Pero pagdating sa halalang lokal, ang sinusuportahan nila at inaayudahan pa, tumutulong pa sa pagbibigay ng pera, ay yung mga namimili ng boto. So, para tayong Jekyll and Hyde, meron tayong dalawang personality. Kunyari, ayaw natin sa magnanakaw. Pero ang totoo, ayaw lang natin sa magnanakaw pag hindi natin kilala yung magnanakaw natin. Gusto natin may paborito tayong magnanakaw. Kailangan iwaksi natin ang kamalian nito ng ating lipunan. Walang silbi ang paghahalal natin ng matinong presidente. Kung patuloy naman na ang mga ihahalal ninyo pagdating sa halalang lokal, sa congressman ninyo, mga mayor ninyo, governor ninyo, kahit na sa senador ninyo, ay patuloy na yung mga namimili ng boto ang mga pipiliin ninyo. Tayo rin ang nagbabayad sa kasalanan na ito. Ang pamimili ng boto is a threat to democracy because it leads to widespread corruption, and corruption is a threat to our freedom. At ito na nga po, nakikita nyo na, malinaw na. The warnings that I've been giving long before, 13 years ago, is now happening. We are paying the price of a corrupt society. Kaya kailangan po, alam ko naghihirap tayo, maraming Pilipino naghihirap, alam ko gusto nyong gamitin na excuse ang kahirapan na yan para sabihin na hindi naman siguro masamang tumanggap ng pera kahit na isang araw lang. Well, itong nangyayari na ito sa flood control pa lang po pinag-uusapan dyan. Hindi pa po kasama yung mga road repairs, road constructions, supplies, and everything na binibili ng gobyerno. Hindi pa po kasama dito sa issue na ito ng corruption. Flood control pa lang ito. Ay, pighati na ang inaabot ng ating lipunan. Kaya kailangan po, kung may problema ang ating bansa sa kasalukuyan, tayo rin ang solusyon. Kaya patuloy po tayo sa ating pakikialam dito sa nangyayari sa ating bansa. Patuloy tayong makilahok at patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.